And okay lang. Okay lang talaga maging lost. It's okay not to be okay. At i-feel nyo lang yun, pero yun din yung gamitin nyo para makapag-bounce back kayo. Mga ka-Unlad Pinoy at welcome back sa ating show. As you can see, may bago na naman akong katabi dito sa ating interview couch. Ito po si Jermaine, aka Germs, at parang sa slam book, kung i-describe ko siya, too many to mention. Pero baka naman kaya niya tayong tulungan. Ang best description ko kay Germs ay isang yung totoong creative na ADHD. Talagang hindi mo malaman kung ano yung pinaggagawa ni Germs sa buhay. May kita mo na lang siya sa commercial, so mamaya may kita mo siya tumutugtog, tapos the next day may kita mo na siya, nagtutour guide na siya sa Zambales. So, ating alamin ang very exciting at very makulay na kwento ni Germs today. Wow! Ang ganda nun! Jermaine, aka Germs. Tinanong ko pa siya, paano mo gustong ipakilala kita, friend? She's like, Jermaine. Alright. Germs. I was like, alright. So, gusto namin malaman yung iyong origin story. Pero may challenge ako sa'yo. Gusto kong may mic na ako, pero naghahawak pa rin ako ng mic. Okay, sige. May challenge ako sa'yo. Okay. Dahil very, hindi naman generic, pero hindi clear yung description ko para sa mga ka-unlad natin na ano ba yung ginagawa mo. Use 5 words to describe what you do. Oh my God. 5 words. Medyo mahirap siya ilagay sa limang... Sa 5 words. So, hindi pala 5 words. Sige, kwento mo lang yung origin story mo sa amin, idol. Doon na kami happy. Hindi, but seriousness. Yung... Parang, bago mo kong bigyan ng picture ng ano nga ba yung creative buhay ko. Life mo. Parang yun yung gusto ko itawag, creative life. Yeah. Chika mo sa amin yung iyong origin story. Oh my gosh, ang dami kong origin story. Okay. So, alin dun? Start with the first origin. First move. Yung pinanganak ako. Oh. Hindi, siguro yung closest to where you are now. Actually, hindi. Ako, bilang ganito ka na now that we're adults. Yeah. So, tingnan mo naman yung kakilala ni Germs. Actually, like 10? 2000, no dude. 11 years. I met you through Enzo. Oh yeah! Oh my gosh! I think, if High I'm school. not mistaken, parang mga 2005. Yeah. Nakaalala na tayo, 2006. Oh my gosh. And I was already doing Ganun ka na before? Ganun na ako. High school pa lang. I was in drama club. I was playing football. I was part of the student council. As in, may isang time, meron akong extracurricular. Maring time. Meron akong practice sa play. Nasabay. Tapos may training ako. Alright. Ginawa ko, pinagdikit ko sila ng malapit para pwede ko i-check yung nangyayari sa play habang chine-check ko yung team. Training. Ayos! Oh, yun. Work Ayun. smarter. Origin story. Work smarter, not harder. Be a hustler. Yun. Jermaine. Tularan. So, ever since bata ka pa, parang nasanay ka na ang dami mong ginagawa. Talagang yung focus mo can go many different places. Yeah. Paano mo siya na-bring into yung nag-start ka sa career mo and all? Paano mo nadala yun? Feeling ko, isa sa nakuha ko yung discipline din na pagsabay-sabayin lahat ng mga ginagawa mo. And not boxing yourself into one thing. I mean, marami akong ginagawa, pero generally, in my whole life, meron naman siyang theme. So, sports is always there. Music is always there. And creative work. And NGO work. Or like, just giving back. Mga volunteering. Yeah. So, that's actually like one of the main things talaga na nagpa-fire sa akin to continue, just living. Living. Not just creating, pero living. Which is, yun naman talaga dapat yung ginagawa natin. Kasi alam mo, mga kaunlad, sa tingin ko, at yun yung napagtsikahan namin ni Jermaine kanina, at ichichika nga namin sa inyo, parang nakalimutan nga nating mabuhay. Diba? Yung ngayon, ang dami-dami nating iniisip, lagi na lang tayong stress, which is part naman talaga yun ng buhay. Siya ng life. Pero, kailangan mo pa rin mabuhay. Yeah. So,
ating alamin kung paano nga Paano ako nabubuhay si Germs. Bilang ang dami mong ginagawa, para lang maintindihan ng mga kaunlad, ano yung typical week para sa'yo? Well, Mga pinaka-most average na ito yung pinaka-consistent na week sa akin. Kasi iba-iba talaga yung mga weeks. Iba-iba mo. talaga. Iba-iba Pero- yung mga weeks ko. every week naman, I try to allocate time for all of my projects in life. So, may time yan for music. May time for other creative work. So, nagtatalent din ako, nagko-commercial ako. Pero ngayon, nagbi-behind the scenes na rin ako. So, more on production So, side naman. nagpo-production na rin ako. Tapos, I always find time to be with the community also. Being with the community, As in it could be friends mo? friends, it could be with the actual community, or just, yun. I just try to balance it out. So, I can't say like a week, pero in a month, yun, napapagsama-sama ko lahat Lahat. yun at sa isang Germs life. Ano yung way na talagang, or ano yung best way, or siguro hindi best, no? Kasi talagang dinidevelop siya over time. Pero, paano mo na-develop yung discipline and ano yung systems na ginagamit mo ngayon para ma-apply yun sa buhay mo? Dahil nga, ang dami mong gustong gawin, Oo. pero nagagawa mo naman siya lahat. Kaya naman siya gawin. Siguro pipili ka lang din talaga kung, okay, sa itong week na to, mas bibigyan mo ng time yung isang bagay, kung ano yung mas kailangan at that moment. So, mga priorities. Priorities. So, kunwari, this week, meron akong shoot coming up as a talent. So, mas nandun yung utak ko. So, nakafocus ako sa, okay, paano ko gagawin to? Ano yung mga steps na kailangan kong gawin to get to my character, ganyan. Or kung slower week, I have more time to make music. So, yun naman yung focus ko. So, okay, music. Sulat. Gawa kanta. Studio, you jam. And if I have, more of the NGO work, I think yung mga constant stuff na nangyayari, everyday mo pa rin naman hinuhon lahat yun. So, ako rin napapaisip ako sa mga tinatanong mo ngayon. Paano mo nagagawa lahat yun? At least lahat tayo natututo. Kailangan mo lang talaga rumakat. Ayun, actually, yun yung one word na pwede kong sabihin para i-describe ako. Raketera. Sa totoo lang. Raketera talaga. In fairness, totoo yun. So, at least ngayon, na-build mo na yung discipline, may mga systems ka na, at talagang nagagawa mo lahat ng mga iba't ibang bagay, from sports to music to yung mga creative passion projects mo. Hindi ka ba nababurnout na ang daming nangyayari ng sabay-sabay? Good question. Nababurnout ako. Dati, nung medyo bata-bata pa, parang lahat, sobrang binibigay ko lang yung energy ko sa lahat. As in, okay, bigay. Tapos di ko na-realize na nauubos pala. So, Na-sold out pala yun. tapos ngayon, actually, natutunan ko magpahinga nung tumira ako sa Zambales. Ilang taon ba? 3 o 4 na taon ako dun. Dun ko lang na-realize na sobrang importante pala magpahinga. So, that you can give more to your work, to the people you love, and the things that you love to do. Yun. Kasi especially sa Zambales. So, yun, pandemic, tumira ako sa farm and I was working with the community. I was helping the fishermen and the community there fight for their environmental rights. And dun ko na-realize na hindi lang ako pwede magbigay ng magbigay. Kasi mauubos ka. May hangganan din. May hangganan siya. So, kung ang tamang way na mag-recuperate kung kayo ay burnt out is yung magpahinga, paano magpahinga ang isang Jermaine? Yung pahinga ko, surf. Hindi rin pala siya Hindi pahinga. pala siya pahinga. Alam niyo na mga konladang, gusto niyo magpahinga, huwag kayo magpahinga. Joke lang. Pero isa yun sa, or parang meditation ko siya. Kasi surf, parang active meditation. Parang yun na yung pinaka-therapy mo. Oo. Libre pa, sort of. Sa dagat. Or hindi lang surf actually.
just taking your time to just be. So, kahit saan man, minsan nasa bundok ako, Ando ka na sa uupo lang mundo. ako, Feel mo na nandun. sa dagat, sa ilog, nature talaga. For me, doon yung rest ko. Sa Doon ako nature. doon ko nakukuha uli yung lakas ko, knowing that I have nature around me. So parang talagang inspired ka sa natural na Oo, kagandahan. totoo. Kahit minsan nga naglalakad lang ako dito sa syudad, tingin lang ako sa puno. Tapos, i-hug mo lang siya. Hug mo lang, hug mo. Hug mo lang yung puno, parang, okay, thank you. Ganun. Tapos, Recharge ka na nun. recharge ako nun. Ayos! Try natin yun, mga kaunlad. Mag-hug din tayo ng puno. Pero meron din naman mga times na isang araw, wala akong gagawin talaga. As in, tulog lang, gano'n. As in, ino-honor ko yung time na yun na sa sarili ko lang. Kahit anong gusto kong gawin, na wala akong kakausapin. Pero recently ko lang yun na-discover Oo. Oo. Mga ilang years ng mga Ilang dumaan. years No, na hindi dumaan. natin sabihin. Bakit ngayon mo lang siya na-discover? I mean, yun na nga, tayo naman na yung mga matatanda na. Oo. Bakit ngayon mo lang na-discover na importante rin na minsan wala ka lang ginagawa? To take time ka ng time para sa sarili mo. Lumaki tayo sa culture na kailangan natin lagi kang may produce, lagi kang may magagawa, laging ganyan. Kailangan mo magbigay. At yun nga yung nakakaubos sa atin. So ngayon, pinapakinggan ko na yung sarili ko, yung katawan ko. Kasi alam ko na pag sinagad ko, meron akong isang linggo or isang buwan na hindi ako makakatulong sa kahit at sa mga tao. Kasi inubos ko masyado. Kaya yun dun ko na-realize na sobrang importante yung pahinga. And kahit hindi lahat tayo merong privilege na magkaroon ng isang buong araw na pahinga. Kahit na 1 oras lang yan, 2 oras Totoo. na ikaw lang, just in your own thoughts, in your own bubble, to just gain back the energy. And then, para makapagbigay ulit. Ako agree ako dyan, mga kaunlad. Napaka-importante. Feeling ko marami sa atin ang nagigilty kapag nagpapahinga tayo. Kasi ngayon, feeling natin na parang wala na nangyayari, ano nung gagawin ko. Pero importante na minsan, bonding ka lang dyan, haya-hayahe ka, lakad-lakad ka lang, labas ka. Nature! Sobrang importante nun kasi yun yung way na ma-power up ulit yung mga sarili natin para makapagtrabaho tayo ng maayos, maging mga maayos tayo na pamilya, family members. Kaya ako, agree ako doon. And thank you, Germs, na ni-remind mo kami na napaka-importante ng kahit na gano'n ako ka-hyper, meron pa rin talaga. Ay, totoo, guys. Nagpapahinga rin naman si Germs, awa ng Diyos. So, Germs, ako gusto ko rin malaman, hindi pangkaraniwan yung buhay mo. Kasi, yun na nga, hindi natin talaga ma-explain fully kung ano ka. Pero andito ka, thriving, talagang sinishare mo yung talento mo, yung mga sining mo sa aming lahat. Ano yung nakakatakot sa ganong life path? Or ikaw ba, hindi ka natatakot? Hindi, nakakatakot siya. Nakakatakot yung hindi mo alam kung magkakaroon ka ng trabaho this week. Or may sweldo ka this week. As a freelancer. Tsaka yung kikita ka ngayon, tas 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, wala ka pa ring trabaho. Nakakatakot siya. And hindi siya mukha siyang madaling buhay, pero hindi talaga siya madali. Sobrang, hindi talaga siya madali. Hindi siya madali, pero kaya siya. Ang dami kong ibang kaibigan na same page din, same boat na freelancer. I think yung paano ko na-overcome yung fear, bumabalik lang ako sa love. So pag na-overwhelm na ako, na natatakot ako, okay, paano magsusurvive, paano ko kakain yun, paano magbabayad ng mga bills. Upo lang muna ako ulit. At babalik ko na lahat ng pagmamahal na binigay mo throughout the years sa ibang tao, sa mga ginagawa mo, babalik rin yun. At hindi ka mawawala ng opportunity dito sa mundo na to, sa buhay na to, hanggat nabubuhay ka. It's just a matter of asking and also finding opportunities for yourself also. Take action din dapat Take action tayo. din, oo. So, yun, normal siya. As in, as a freelancer, alam mo yan,
Ganyan talaga siya. Roller coaster siya. Pero, kailangan mo lang din sabayan yung roller coaster ng buhay. Agos, totoo. Tsaka ako, yung number one na for me lang ha. For me lang, yung hindi ko ipagpapalit is yung kalayaan. Oo. Freedom mo para yung hanapin yung ano yung magbibigay sa'yo ng saya. At makakita ka pa. Kikita ka pa. Tsaka hindi lang saya sa sarili mo, saya din sa ibang tao. Totoo. Kasi nanggagaling siya sa authentic part Authentic, of you. oo. Tama po ba? So dahil dyan, Miss Germs, nais namin itanong, ano yung mga passion projects mo ngayon? Oh my gosh, marami akong passion projects. Bigyan top 3. Top 3. Bibigyan natin siya ng top 3 mga konlad. Pero ngayon naman, top 3 lang talaga. So ngayon, since medyo hiatus yung banda, since tumatanda na tayo, joke lang. Matanda na nga kami. Pero feeling ko hindi ako tumatanda eh. Ako rin. Hindi yun nag-exist. True. Yun, nag-focus ako ngayon sa music ko. As a solo artist. Pero, ang tagal ng journey na to bago ko i-accept tong part na to ng buhay ko. Pero na-realize ko, bakit ko itatago yung gifts ko, bakit ko itatago yung talent ko. Kung nandyan siya, kailangan ko siya ibahagi sa ibang tao. So, yun yung nagda-drive sa akin ngayon na ituloy siya. And para rin sa mga kaibigan ko sa community na ang saya kaya gumawa with your friends. Yes, totoo. Diba? Ibang feeling. Kaya kayo, ayain niyo yung mga tropa niyo kung ano man yung gusto niyo gawin. Gusto niyo sumayaw, gusto niyo kumanta, video, magluto, mag-accounting. Kahit anong trip niyo, gawin niyo may kasama kayo. I-share mo lang. Share mo lang. Share what you want to share to the world. Ang ganda nung sinabi mo, Germs, na yung realization na bakit ko nga ba itatago yung mga sining na to. Kasi usually, doon tayo hindi nagiging masaya eh. Oo. Kasi nga tinatago natin yung sarili nating galing. Para mo na ilabas yun. Para malaman namin, para mailabas din namin, Germs. Para dumating yung, siguro yung confidence para i-share yung mga gifts mo. Kasi nga lahat tayo, takot tayo doon. And I'm sure takot ka rin. Oo, takot pa rin ako. Pero nagagawa mo. So, share mo sa amin para kaming mga takot, magawa rin namin. isang, way or whatever is paraan is surround mo yung sarili mo sa mga tao na naniwala sa'yo. Ito yun. Malaking bagay na makahanap ka ng kaibigan o pamilya mo na naniniwala sa'yo. Pero kung wala ka man nun, kailangan mo din bumalik sa sarili mo at mahalin mo yung sarili mo. So, Yun, paano gawin yan, idol? mahirap siya! Paano gawin yan, idol? Mahirap siya kasi hanggang ngayon pinapag-aralan ko pa rin. Natututo pa rin ako na mahalin ko yung sarili ko everyday sa buhay ko. Pero, wala, appreciate mo lang lahat ng biyaya na binibigay sa'yo is one way of doing that. And kung ano yung gusto mo man i-share sa mundo. Gawin mo lang, share mo lang. Yung parang, yun na nga, huwag mo na lang sabihin, gawin mo na lang. Share mo na lang. Oh, yun yung isa sa passion project ko, music. And, ano pa ba? Top 3. Sabi mo sakto, top 3 naman siya. We've got music. Ngayon, with the NGO that I work with MAD, yun, we find ways to help the community also. And naghahanap din kami ng ways to get more people to appreciate our land. As in Mother Pilipinas Nature, as a whole. the country. So, kaya make a difference. Kaya So, pala yun. siya MAD. Actually, intermission commercial. Chika mo nga muna sa atin kung ano yung MAD Travel. So, make a difference. MAD travels to make a difference. Nag-start ako dito actually. College ba ako? Oo, college ako. Naghahanap lang ako ng extra na gagawin kasi gusto ko lang matuto. So, nilapitan ko yung kapatid ng bandmate ko kasi meron silang surf hostel. Tapos, pero hindi lang siya surf hostel. Ano rin siya, parang gumagawa rin kami ng iba't ibang ways to help. So, nagkaroon yun ng plastic solution at saka yung tribes and trek. Sa mga volunteer So, doon, work. 2019
oh my gosh, 2010, 2011, parang ganun. Tapos ever since na-experience ko yun, parang nag-make sense yung mundo sa akin na yung purpose ko dito sa mundong to is to really help. And in whatever way you can. So yun, isa rin sa way ko is that, yung mad travel. At saka hindi lang actually, binabalik-balik ako sa Zambales Tumira ako doon, 4 years, yun din ginawa ko. Tapos ito ulit, bumabalik lang ako sa kung saan man ako ilagay sa mundo. Kasi ikaw ay tour guide. Oh, tour guide din ako. Kasama ni Mad Yes, Travel. yes. So mga kaunlad, kung gusto nyo mag-tanim ng puno, nang may minsan kumakanta, minsan nagpapajoke na nagtutour sa inyo, puntahan nyo yung Mad Travel. Share namin sa end ng episode yung mga details ng Mad Travel. Yes, naghahanap din kami ng... Naghahanap din. Anong naghahanap? Ngayon kasi, recruit? hindi, kailangan namin ng... kailangan pa namin ng volunteers and puno. And puno. Okay. Mga puno nyo dyan. So, marami kaming communities yan aside from Zambales dito sa Dumagat, sa Antipolo. So, ito yung actually isang focus namin since recently na-experience naman natin lahat yung baha. Kailangan natin buhayin yung mga puno na malapit dito sa Maynila para hindi na bumaha. hopefully. Pero ganun ka-importante. Isang puno, ganun ka-importante Totoo. yung impact niya sa world, sa life. Sa mga Pilipino. So, totoo yan. Hindi pa tayo sa third passion. Sa third, bucket. ano ba yung third ko? Yung third ko, yun, yung prod work ko din nga ngayon. So, Anong produce natin? so, natututo ako ngayon mag-coach, acting coach. Okay. And nag-AD na rin. Solid. Slowly Sa mga dipping into commercials. And Galing. films. Oh, wow. So, ang laki rin pala ng impact. Kasi growing up, theater talaga ako. Hindi talaga ako musikero. Naging musikero lang ako nung college kasi niyaya lang ako sumali sa banda. Tapos natuto lang ako lahat. Natutunan ko lang lahat nung sumali ako sa banda. Tapos parang, okay, sige, ito yung buhay ko ngayon. But anyway, yung roots ko talaga is theater. As in, ever since bata ako, nasa teatro na ako. So ngayon na-apply ko yung mga natutunan ko, hindi lang just as acting, but also helping people. Parang yung acting nagiging therapy din siya. So ang daming lumalabas na hindi lang para sa pelikula or para sa commercial, mas natututunan din natin yung sarili natin. Ang ganda nun. Based on, with acting. So, yun, isa namin ini-explore din slowly. Kasi hindi pa siya common masyado dito sa Pilipinas din. Pero, yun yung isa ko pang passion project. Ang ganda nun na, tsaka maraming tao hindi nila intindihan na actually very beneficial yung mga ganong bagay. Parang siyang therapy, nag-enjoy ka pa. Pero ako, Germs, ang na-notice ko is yung lahat ng mga ginagawa mo, very, yung may common theme siya, mga kaunlad, no? Yung common theme is talagang gusto mo lang na tumutulong ka sa maraming. Actually. Like lahat ng ginagawa mo, kahit na medyo kakaiba at hindi sila super same field, pero lahat sila, ang purpose mo is yung tumulong. Sa ibang tao. Ikaw na, Jer. Iwanan mo naman kami niyan. Oh my gosh, pero totoo nga, no? Actually, ngayon ko lang din naisip yun. Na yun talaga yung theme ng buhay ko. Tumulong. Tumawag lang sa Bukas Germs Foundation. Para magawa na rin ako ng foundation. Baka sa next episode, meron na akong foundation. Pwede. Germs, gusto ko lang malaman, bago tayo magpaalam sa mga kaunlad na nanonood, ano yung current lesson sa tingin mo na binibigay sa'yo ng buhay ngayon? Dami. Number 1 is to trust and surrender. Kasi yung buhay naman hindi lang siya diretso. Hindi diretso lang siya smooth. Hindi siya smooth. So kahit na masaya talaga akong tao, masaya, as in generally masaya Super. talaga akong tao. Super. Pero ngayon natututunan ko rin yung ibang emotions. Ito nga sa inside out. Pero yun, magtiwala ka lang na lahat ng para sa'yo
mapupunta rin para sa'yo. Pero, yung pinaka main theme ba is to love. Do everything based on love. Trabaho. Yung trabaho mo, kahit yung pag-uusap natin ngayon, or kahit sinong meet mo ng mga tao, kasi hindi mo alam kung paano nakatulong ka pala sa isang tao just by being open and just by sharing your love. And I think that's like one of the main lessons now in life na talagang ginaganon sa akin ng mundo. Paulit-ulit. Oo. Hindi pa ba nag-get? Oo. Tsaka, okay lang maging lost. Okay lang maging lost kasi sa time na lost ka, doon mo mahanap yung sarili mo at kung sino ka talaga. Every opportunity that comes into your life every experience that comes in your life is an opportunity to decide who you want to be. And kaya siguro ganito ako. Na, just living life and just allowing things to happen. Pero kahit mukha akong burara sa buhay ko, maraming nagsasabi burara ako, pero hindi. Lahat yan may purpose and may intention. So, yun yung, I think, yung main theme ng buhay ko as of now. Grabe, sobrang, thank you na share mo yun. Tsaka ako yung pinaka nag-stick sa akin is yung okay lang maging lost. Mm-hmm. I think, nakakalimutan natin yun kasi syempre sa panahon ngayon, sa social media, nakikita natin yung buhay ng iba't ibang tao. Mm-hmm. Ang daling isipin na parang, wala naman nararating yung buhay ko. And yung ang dami kong nakikilalang ganyan, lost sa buhay. Mm-hmm. Yung totoo niyan, mga kaunlad, lahat na naman tayo lost. Pero ako, I think importanteng maalala na okay lang yun. At kung nalolost ka sa buhay, doon mo nga talaga matutunghayan kung sino ka, kung anong klaseng tao ka, at kung anong klaseng gusto mong maging. Kaya, huwag niyong kalimutan, okay lang na maging lost. Okay lang talaga. Okay lang. Kasi baka malay mo kung saan ka mapadpad. Oo, doon ka maging open. Correct. Okay lang maging lost, pero kailangan yung talagang sisikapin mong ayusin yung sarili mo, tatry mo talagang tuklasin kung sino ka man. So dahil dyan, nais namin tuklasin kung ano yung mga pinagkakabisihan mo, kung may mga, if people want to follow you, kung gusto mo i-share yung music mo, or kung may mga interesadong sumali sa Mad Travel para mag-plant ng mga puno, dahil importante yan, tayo magtanim ng mga puno, mga kaunlad. Share mo sa kanila, Germs, yung ating main camera. Oh, yung ating camera over here! Well, pwede niyo po ako i-follow sa Instagram ko. Tsaka may TikTok din ako, pero slowly ko pa siya binubuhay. Jermaine Lois, Jermaine Lois. And soon, yung music ko, soon, sa Spotify. On Spotify. Yes. So, Germs. Mad Travel? And Mad Travel at Mad Travel PH. So, Mad, M-A-D, Travel, T-R-A-V-E-L-P-H. So, lahat ng updates, makikita nyo doon. Kung gusto nyo tumulong, gusto nyo mag-donate, nandun lahat yun. Or message nyo rin ako, pwede rin. Pwede rin. Friendly to. Kung may tanong kayo sa buhay, open din yung ears ko para makinig sa mga... Yan may Gcash po na. Ay, pwede rin. Ayun na nga, Germs, bago tayong paalam, dahil talagang nagandahan ako dun sa sinabi mo, ano yung mga message mo sa mga kaunlad natin na, yun na nga, feeling nila lost sila sa buhay. Bigyan mo naman sila ng konting words of inspiration. Siguro una kong sasabihin, tandaan nyo lang na hindi kayo nag-iisa. Maraming tao na lost din. Lahat tayo lost. So, kaya okay lang maging lost kasi lahat tayo sama-samang lost. At kung kailangan nyo ng tulong, humingi kayo ng tulong. Kasi marami nagmamahal sa inyo. Kailangan nyo lang i-accept yung pagmamahal na binibigay nila sa inyo. Sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa alaga mo, sa aso mo. Sa mga tao sa paligid. Sa tao sa paligid. And okay lang. Okay lang talaga maging lost. It's okay not to be okay. At i-feel nyo lang yun. Pero yun din yung gamitin nyo
para makapag-bounce back kayo sa buhay at kung anong gusto nyong gawin. Kaya huwag kayong matakot na gawin yung gusto niyong gawin. Germs, sobrang ganda nun. Yung last mong sinabi, yun na talaga yung pinaka-the best. Huwag natin pairalin ng takot, mga kaunlad. Talagang gawin lang natin ang gusto nating gawin sa buhay. Huwag tayong matakot i-share yun sa kanila. At dahil dyan, pasalamatan natin si Germs. Germs, maraming salamat sa pagdalaw sa aming studio today at sa pag-share mo ng story mo sa amin. Thank you din. Thank you for having me. I always enjoy my conversations with you, girl. Woo! At dahil dyan, kita-kits sa next episode, mga kaunlad Pinoy! Add it up.